kain na naman tayo, guys. Ang ulam ko is, boneless bangus. Ulam ko, guys, is boneless bangus. Sausawan. Aray ko. Gutom na ako, guys. Nakatulaban na kasi ako. Suka to yung manghang. Kahapon kasi, guys, nakatin ako ng kasal. Kinasal yung kapitbahay ko dyan sa harap. May anak na sila, ng grade 1 na yung anak nila. Kinasal sila sa Word of Hope. Naimbita ako. And then ngayon, ang kasal, guys, dito lang sa may baba sa Bebisyon. Kaso ng reception sa San Mateo. SM San Mateo. Ang reception nila, guys, sa may passenger seat. Sa loob talaga ng loob talaga ng SM. Kasi ayaw na nila sa bahay yung mag-cater kasi nga nakakapagod daw. Sa bagay, pag practical na lang ng kasal, pag kinasal ka. Doon kasi, guys, sa passenger seat, 2 oras. 2 oras ang doon. Pinaka matagal na oras mo. Sulit man, masarap na pagkain, guys. Ang pagkain nila, parang budol. Pwede ka magplato, pwede mo kayo magbudol sa yung isang table, good for 10 person, guys. Siya? 2,799, almost 2,800. 10 na kayo sa isang mesa. Tapos, ang sarap ng pagkain nila. At yung boneless bangus, guys, bit-bit ko kaya ito galing doon. Kasi kapitbahay ko lang naman eh. Ay, binayaran mo lahat ng isang table. Bali, isang table, guys, 2,800. Nasayangan ba ako? Kapitbahay ko lang, sabi ko, kapitbahay ko lang naman, sabi ko, Luti, sayang naman yung boneless bangus at saka yung kare-kare. Kare-kare at may sinigang pa sila na isda na. Masarap yung isda. Sabi ng kapitbahay ko, mabalot natin. Yung kapitbahay ko, yung nanay ng ikinasal, siya nagpabalot at pinabitbit niya sa akin. Umuwi ko sa bahay. Masarap siya, guys. Nagtawa kami kasi kahapon matapos ang kasal, past 12, no, tapos pumunta pa kami ng SM San Mateo. Ang reservation nila doon 1 o'clock. Siguro dumating kami mga 1:10, 1:20. Pagdating doon, guys, gutom na talaga. Sobrang gutom. Kasi pag doon banda, di ba, mas traffic. Grabe. Ang kain ko kahapon. Parang kulang ko sa kain kasi gutom na ako. Pero nag-almusal naman ako, pero sobrang gutom ko.
sanay tayo kumain sa tamang oras eh. Lali lang tayo magutom ba. Alam mo ba yung pag-uwi namin siguro na dumating kami sa bahay mga alas 4 na rin. Kasi 1 o'clock yung ano nila doon sa passenger seat sa kainan. So kailangan 3 o'clock mag-exit na kami. Kasi 2 hours lang. Pagdating ko sa bahay guys, nakatulog ako. Sakit ng ulo ko sobra. Siguro dahil nagutuman ako baka sa makitulog ko. Pero nung pagpunta namin doon, masasakyan naman. Masarap yung ano nila guys, boneless bangus. Pati balat nakakain, pati ulo. Buti na lang kamo, kahapon di umulan, pauwi na kami. Naglaba kasi kaya ako guys, kaya nagutom ako. Ang linis ng bahay. Yung mga anak ko, maya pa inuwin mga alas 2. Dalawa kong anak alas 2 pa uwi galing school. Kaya ako yung talaga isa. Paano na lang kaya no, yung anak natin magtrabaho na no? Magtrabaho na tapos sa ibang bansa. Magiging kawawa din pala tayong nanay. Pag maiwan tayo ng anak natin. Walang choice. At least, dinala ko yung sobra. Yung ibang table kasi guys, ubos talaga. Parang sa amin lang na table, ang may sobra kasi may ng bata ba? 3 bata na mahina kumain. Alam mo naman yung mga bata patikim-tikim. Sa isang mesa, good for 10. Kaya ano, magkari-kari pa nga nito guys ya. Nilagay ko lang sa rep. Pati balat may ano. Ang gusto ko lang naman dito sa boneless bangus yung sa tiyan. Di ba guys, ang sarap ng sa tiyan, no? Yun ang gusto ko dito sa boneless bangus yung sa tiyan. Ang sarap yung boneless bangus nila kasi ano, walang amoy.
Napili kasi ako minsan sa mga boneless bangus. Lalo na dun sa palengke namin guys, hindi talaga ako bumibili. Bala, di ako makakain ng boneless bangus. May amoy. Parang amoy putik. Ganun doon sa baba. Kasi hindi ako bumibili. Ay, salamat Lord. Makapaglibre na naman ang ulam. Ako lang naman kumakain din guys. Yung mga anak ko, iba naman. Thank you guys.